Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. O mga kabunyog, pag-usapan natin to, ano nyo ba yun? Nabalitaan nyo ba yun? Yung nangyari sa bayan ng Sharif Agwak sa Maguindanao? Sa Sharif Agwak, isang bayan sa Maguindanao. Ang mayor doon, yung sino bang pangalan noon? Basta Ampatuan, Mitra, alias Mitra Ampatuan. Ngayon, nakasakay siya sa Land Cruiser, tapos inabangan sa isang kanto. Tapos alam niyo kung anong ginamit? RPG, ang tindi. RPG. Ha? Rifle propelled grenade. Ha? Yung nakikita natin yung ginagamit ng mga terorista. Rifle propelled grenade. Tapos pinunterya yung sasakyan, yung Land Cruiser ba 'yon? Pinunterya. Pero hindi namatay yung mayor, sugatan lang yung mga kasamahan niya pati siya. Pagkatapos yung mga suspect, yung mga may kagagawa ng krimen, tumakas, sakay sila ng minivan. Pagdating nila sa unahan, doon sa katabing bayan yata, hinabol, hot pursuit ng mga otoridad, army, police, nakipaglaban o patay. Patay sa engkwentro ang tatlong suspek sa pananambak sa isang mayor sa Maguindanao. Sa pool sa CCTV kung paano nila tinangkang pasabugin ang sinasakyang convoy ng alkalde. Pagmasdan ng puting van na ito sa kuha ng CCTV kaninang umaga sa barangay Poblacion, Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Maya-maya pa, bumaba ang tatlong armadong lalaki mula sa sasakyan. Ang isa sa kanila, pumuesto, hawak ang isang rocket-propelled grenade o RPG. Ilang saglit pa, nagpasabog ng lalaki. Baka sa pusok sa lugar sa tindi ng pagsabog. Sa isa pang kuha ng CCTV, nasa pulang pag-atake at pagpasabog ng mga sospek sa kalsada. Ang target pala nila, ang itim na SUV na ito. Konvoy yan ng mismong alkalde ng Sharif Agwak na si Mayor Datwak Madmitra Ampatuan. Sa ilalim lang ng konvoy dumaplis ang bala ng RPG. Nakadire-diretso pa nga ang sasakyan paliko sa kalsada. Sa isa pang video, kitang tumigil ang isang backup na konvoy sa bahagi ng kalsadang ito. Bumabaro kasi ang mga escort ni Mayor at tinangkapang paulanan ng bala ang mga sospek. Pero nakatakas na sila. Agad namang nagkasa ng hot pursuit operation ng mga pulis at militar. Kwento ni Vice Mayor Oping Ampatuan sa News 5 nang matuntun daw ang tumatakas na van, dito na umano nagkaroon ng engkwentro. Hindi rin daw nagpaawat ang mga sospek na paputukan ng mga otoridad. At nang humupa ang putukan, natagpuan ng mga pulis ang isang silver minivan sa National Highway sa katabing bayan ng Datu Unsay. Dito tumambad ang mga dugo ang katawan ng tatlong lalaki na pinaghihinala ang mga sospek sa pananambang. Pawang bangkay na mga yan nang makita sa loob ng van. Samantala, ligtas naman ang tinarget na mayor pero sugatan ng dalawa sa kanya mga security escort. Nagpapagaling na sila sa ospital. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon sa mas malalim na pagkakakilala ng mga sospek at ang motibo sa krimen. Pero ang pinag-uusapan dito, yung RPG, ang tindi Sabi ng mga netizens, grabe, akala ko pelikula. Sabi ng mga netizens, akala ko lang 'yun, AI na naman o kaya lang para sa content, Yung pala totoo. Kaya medyo nabibigla yung marami, sabi nila, totoo pala 'yun. Grabe. Hindi sila makapaniwala Ha? Kaya imagine niyo, hindi na ordinaryong baril ang gamit. Hindi na ordinaryong high-powered firearms. Armalite, hindi na. Ano na ang gamit ngayon? RPG na. RPG, rifle propelled grenade. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, maraming nagre-react. Kaya lang ang tanong, mayroong mga nagtanong, bakit matindi yung ginamit na armas, RPG, pero hindi nagtagumpay? Mayroong ako nabasang post. Maganda to. Bakit daw hindi why the RPG did not destroy the mayor's car? Yun Hmm. Tinamaan ba yung SUV, yung sport utility vehicle na Land Cruiser? Oo. Yung may usok talagang nakita. Pero hindi napuruhan yung mayor. Buhay siya. Ngayon, ito ba'y milagro?
Dito sa Paliwanag, ang pangalan nga pala ng mayor ay si Ahmad Mitra Ampatuan. Sharif Agwak, Maguindanao, yung lugar. Ngayon, anong paliwanag? Ang unang paliwanag, ganito. Una, yung SUV, hindi ordinaryong yung SUV. Armored. Armored na SUV. Kaya, talaga namang mahirap mo namang Kapag SUV, hindi yun mapipenetrate ng bala. Hindi makakapenetrate ang bala doon. Ganun talaga. Siyempre, armored, parang kung sa tao, mayroon kang bulletproof vest. Kaya hindi magpipenetrate ang bala. Ganun din yung pintuan niyan, yung side niyan ng armored vehicle na yan, armored car yan eh. Hindi yan tatalaban ng bala. Yung RPG, naman yun, may mga yun, sharp nails, hindi naman yun lulusot doon. Ngayon, kaya yung reinforced steel yan o kaya composite armor, ballistic glass, saka yung may mga structural reinforcements yan na ang design i-absorb yung pagsabog. Hindi makapenetrate yung mga sharp nails noon. Kaya ganun talaga ang design ng SUV. Yun yung una. Pangalawang reason, ang RPG, nagre-rely yan sa shape, charge, warhead. Nagdi-detonate yan sa tamang distansya at angle. Kailangan tama yung distansya, hindi sobrang lapit, hindi naman sobrang layo, at saka yung angle mo. Dapat yung angle ng pagkakaputok mo niyan, mukhang may error sa angle. Kaya hindi masyadong at saka ito pa, kapag ang angle is poor o kaya yung distansya ay mali at saka yung warhead ay medyo luma na or degraded na, yung penetration mahina din. Kumbaga, yung kalidad ng RPG baka may defect na dahil baka luma na, kaya hindi niya na siya nag-penetrate doon sa plate ng armored vehicle. At saka baka yung anggulo hindi tama. Yan yung mga dito. Ang pangatlo, ano? Ang pangatlo, the RPG is hit a non-critical section of the vehicle. Hindi napuruhan yung vehicle. Dapat ang tamaan yung engine block, yung undercarriage, o kaya yung cabin mismo ma-penetrate. Ay hindi eh. Kasi yung outer panels, yung panlabas na mga panels niyan, design talaga yan na kayang mag-withstand yan, kayang kayang pangibabawan ang mga ganyan kung mga pagsabog lang na ganun. Pero pag ang tinamaan yung engine block, yung undercarriage o kaya na-penetrate talaga yung cabin, ayun yung mahirap. Ay, hindi naman ganun ang nangyari. So hindi direct hit yung nagawa ng RPG. Pang-apat, gumagalaw yung convoy moving, hindi naman nakatigil So yung impact ng angle saka yung effectiveness ng hindi masyadong na-maximize. Nakapag-exit yung sasakyan sa blast zone after ng detonation. So nakatakas. Panghuli, ang RPG, mapanganib yan pero hindi yan guaranteed kill weapons. Lalo na sa mga armored SUVs. Mas effective yung modern anti-tank missiles. Nakaka-cause ng damage ang RPG pero hindi total destruction. So yung pagkakaligtas, hindi daw yun dahil sa milagro. Dahil talaga ang sabi dito, it was the result of the vehicle design, physics, and imperfect attack conditions. Yun. Maganda rin tong analysis na to, Pero balik tayo dun sa observation na Balik tayo dun sa observation. Grabe na, RPG na ang gamit, Pero sino ba ang may RPG? Ang may RPG, mga terorista. Sa Mindanao, yung mga Abu Sayyaf, yung mga Mauti, sila yung may RPG. MILF siguro, BIFF. Sa military, may may RPG. Kaya
Hindi naman yan ordinaryong ano, hindi ka naman mahirap naman bumili or mag-ano na magkaroon ng RPG na yan, eh. Yun nga ang HPR mahirap na, RPG pa kaya? Kaya yun yung imbestigahan diyan. Sino ba? Kanino galing yung RPG na yun? O baka yung grupong may kagagawan ng pag-ambush sa mayor ay ano rin, galing sa military o galing sa terorista, hindi natin alam. Ang diniscuss lang naman natin yung issue tungkol sa RPG na matindi na 'no, RPG na ang gamit. Tapos pinaliwanag natin bakit ano, bakit, hindi napuruhan yung mayor, nakaligtas pa rin, naka-survive. Yan yun. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.